We have a special consecration today, no? Very beautiful after the... Sino nanood ng libing ng ating Santo Papa kahapon? Naparoon niyo ba? Pakita nga, sino nanood? It is one of the most viewed funerals. It was a very solemn, very simple, no? Very simple. Kasi yung kabaong niya, simpleng-simple. Yung kanyang libingan, simpleng-simple. Sa lagay na yun, simple na. Pero sa dami ng tao, naging parang, wow, paano naging simple yan? Pero para sa Santo Papa, napakasimple. At yung mga dami ng mga presidente, mga hari, mga leader ng buong mundo, it is one of the most attended all over the world, no? To give honor to such a great man. And we thank God for Francis in our life. No? Sinasabi ko, di ba, kung mamatay ako, makita ko si Pope at sabihin ko, Pope! Di ba? Malamang nasan ako? Nandun? Nasa smoking o non-smoking? Pag makita ko at may titulong Pope, malamang nasa smoking section ka, di ba? Smoking, di ba? Kasi walang titulo-titulo. Kahit na Santo Papa pa yan, no? Walang titulo. Sapagkat sa langit lahat tayo ay magkakapatid, pantay-pantay. Kaya nga, pag pumirma si Francis, ang pirma niya, Francesco Francis. Walang Pope Francis. Kaya ganyong kabuti ng papakumbaba yung ating Santo Papa. Anyway, we thank God for this Divine Mercy Sunday. No? And we will consecrate our whole country to the Divine Mercy. No? What a beautiful celebration. Kailangan na kailangan natin ang awa ng Diyos. Kaya we consecrate ourselves. What is consecration? Ano ba ibig sabihin ng consecration? No? Nung kami pare, yung aming kamay, nilangisan. Kinonsecrate yung aming kamay. Kaya ang kamay ng pare, consecrated. Ang hirap, hindi mo na magamit sa kasalanan. Kasi konsekrado di ba? Kumbaga yung kalis, kinoconsecrate. Pag ginamit mo yung kalis, kinonsecrate na, hindi mo na pwede gamitin sa ibang pamamaraan kung hindi sa misa lang. Di ba? Yung kalis, di ba? Ganyan rin, nung kayo'y consecrate, nung kayo'y ikasal, i-consecrate mo yung iyong buhay at yung puso sa iyong asawa lamang. Hindi mo pwede ibahagi yung puso mo sa iba kasi consecrated na yung puso mo sa iyong asawa. Consecrated, di ba? Kaya consecrated. Kailangan we offer. Kailangan linisin muna. Bago i-consekra, kailangan linisin, di ba? Ang hirap naman, i-consecrate mo, madumi. So we prepare for consecration. Ngayon, kasi bagong labas lang itong announcement we will consecrate our country to the Divine Mercy. Sa awa ng Panginoon Diyos. Kailangan natin ang awa ng Panginoon Diyos. Kailangan natin to sa isang mundo na puros hidwaan, di ba? Sa isang mundo, excuse me, mag-i-eleksyon na, di ba? Maghahati-hati na naman tayo, di ba? Mag-aaway-away, politika, di ba? At marami pang, sa panig ka ba ni BBM? Sa panig ka ba ni Duterte? Sa panig ka ba ni ganyan, di ba? Iba-iba, no? Kaya magkakahati-hati tayo. We will have to consecrate our country, the whole world, as a matter of fact, to the Divine Mercy sa awa ng Panginoon. Consecrate. Consecrate. Napakaganda ng salita ang consecrate. No? Pero may problema ako sa consecration. Kasi bigla lang dumating consecrate. Madali ba mag-consecrate o mahirap? Madali, mahirap. Kung lip service lang, walang problema. Dadasalin ko lang to. I consecrate myself, I consecrate my heart, I consecrate my whole body sa labi. Pero kung hindi naman ako nagko-consecrate ng puso ko, walang saysay. That is why
Kanina, ako nagmisa nung bago dito no? Kinausap ko ang mga tao, paano tayo magko-consecrate to the divine mercy kung yung puso ko hindi naman nagbabalik loob sa Panginoon? Lip service and there is no consecration of the heart. Now I ask you, ito yung pakiusap ko nung Palm Sunday, pakiusap ko nung Ash Wednesday, pakiusap ko nung Palm Sunday, yung kumpisalan. By the way, yung kumpisalan natin, dalawa na ha, isa, dalawa. Bago dumating ng Biyernes, 4 na yung ating bubuhayin na kumpisalan. Hindi ko alam kung good news yan sa inyo o bad news. Sige. Ngayon, tanong, nagkumpisalan bayan tayo? Maraming kumpisalan bayan every Saturday before or after, nearest the 13th of every month, may kumpisalan bayan in a certain sense. Pero nagkumpisalan tayong Holy Tuesday, Holy Wednesday, nagkumpisalan bayan. Tanong, pwede ba, if you do not mind, pwede ba pumikit kayo? No looking, pikit. Pikit, ha? Pikit. Pikit. Pwede mo pumikit? Sige. Pikit. Cheating. Yung bumukas, mapupunta kayo sa smoking section. Sige. Sige. Walang bubukas, ha? Pwede ba makita? Pikit lang, ha? Sino ba nakapagkumpisan na for the last month? For the last month. Pakitaas ang kamay, bay. Wagayway. Wagaygay. Sige. Baba na. No? Sige. Salamat. Pwede na buksan ang mata nyo. Diba? Baka makita ng asawa mo, hala, nagkumpisal ka na? Ganyan ka pa rin? Diba? Sorry. Sige. Ang nagtaas ng kamay, kakaunti. Kakatapos lang natin ng Holy Week, di ba? Again, anong saysay ng Holy Week na hindi tayo nagbabalik loob sa Panginoon? Kaya, and then we will consecrate ourselves to the divine mercy. How can there be consecration kung yung puso natin hindi nagbabalik loob sa Panginoon? Kaya nga very timely, bubuhayin natin yung kumpisalan natin. Very timely, we will consecrate ourselves. Kaya nga, kanina lang napag-usapan sa misa lang. Sa First Friday, May 2, pwede ba tayo para maging may kahulugan itong consecration na gagawin natin ngayon? Na una yung consecration, dapat hindi eh. Dapat hugas muna bago i-konsekra. Pero dahil bago lang, uunahin natin yung consecration para sa iba, tapos magkukumpisal tayo. Pwede ba sa Friday? Meron tayong holy hour sa Friday, pagkatapos ng 6 o'clock Mass, habang nakalabas ang katawan Kristo, pwede ba tayo magkumpisalang bayan? Parang ulit, tanong natin. Sige. Sa palagay nyo, pwede ba tayo magkumpisa ng bayan sa Biyernes? Naku, parang masama ang loob nyo. Ay, ang pakiusap, sa Friday, may kumpisalan bayan. Para magkaroon ng dahilan, yung consecration. Kasi anong saysay ng consecration? Ang dali-dali lang yan. Dadasalin ko lang yan. Gusto mo, 10 beses ko pa dasalin yan. Sa labi. Pero yung puso, malayo. Kaya nga, we consecrate ourselves to the mercy of God sa awa ng Diyos. Pero hindi ako nagkukumpisal. Paano nangyari? Anong klaseng consecration? That is why I invite you to come. Kanina, kasi hindi nila alam yung kwento di ba? Kasi hindi ako nagmimisa ng 6:15 Kadalasan ang misa ko ito, di ba? Yung schedule ko. Kadalasan ang schedule ko tuwing linggo, yung 7:30 at saka yung 10 o'clock. Kanina, dahil sa scheduling, napunta ako sa 6:15. No? Hindi nila, madalang ako magmisa sa 6:15 Kinuwento ko yung nangyari ng kumpisalan bayan ng Holy Tuesday at kumpisalan bayan ng Holy Wednesday.
Ang dami nung umpisan ng Holy Tuesday, natakot ako baka wala nang mangumpisan ng Holy Wednesday, di ba? Kaya nakiusap ako, mag-text brigade yung mga volunteers ng simbahan, di ba? Ang pakiusap ko, birthday gift nyo na sa akin. Kasi yung susunod na araw, Thursday, birthday ko. Birthday gift nyo na sa akin yung iyong kasalanan. And it was the best birthday gift I ever received. The best birthday I ever celebrated during that Holy Wednesday. Ulit, nasabihin niya, Father, ito yung kasalanan ko. Tapos, happy birthday ha. Sabi ko, wow, ang regalo niyo sa akin, kasalanan. But it is the best birthday gift. Anyway, nakiusap ako kanina sa 6:15. Sabi ko, hindi pa naman huli yung birthday month. Baka pwede, i-birthday nyo na sa akin itong birthday month, yung kasalanan sa dadating na Kumpisanan Bayan sa May 2. Okay ba yun? Naku, wala pa rin sumasagot. Bahala kayo. Hindi, sorry. I invite you to go and celebrate the reconciliation. Again, di ba? Again, we always say, anong saysay ng komunyon? No? Nang komunyon ka nga, yung puso mo, wala si Jesus. Pasko ng pagkabuhay, si Jesus ay buhay. Pag may kasalanan, si Jesus ay patay pa rin. Patay si Jesus. Paano magiging buhay? Ang nakatira dito, sino nakatira rito? Si Jesus ba o si Satanas? Pag hindi tayo mangumpisal, ang nakatira rito, hindi si Jesus. Anong Pasko ng pagkabuhay? Ang pinag-uusapan mo? May nakatira dito hindi si Jesus. Kaya ang pakiusap, mag-iimbita tayo maraming pare. Ilan ba? Pwede na ba yung 4? 10? Depende sa inyo. Baka mamaya, 2 dosenang pare, tapos, iilan lang naman ng kumpisal, di ba? Kahiya-hiya naman, nag-imbitay bata ka pa, tapos wala namang mangungkumpisal, di ba? Kaya, yun ang pakiusap. No? We will invite lots of priests. We will see. We invite you to come. No? Yung ebanghelyo natin ngayon, sabi, di ba, nagtatago yung mga alagad sa takot nila. Nakatago sa pinto, nakalak sa takot. Ano ba ang mga kasalanan natin? Nakakandado. Nakalak. Hindi ko kaya. Ano bang kinakatakutan natin? What are our fears? The fear that paralyze us. Hindi ko maramdaman yung awa ng Diyos dahil ang dami kong kinakatakutan. Too many fears. Too many fears. Kung maglingkod ako sa simbahan, sabihin, hindi ako karapat-dapat, makasalanan ako, maglilay minister ako, di ba? Tapos sasabihin, ang daming takot. Ayoko sagutin to na niligaw sa akin kasi baka, naku, napaso na ako dati, ayoko sagutin, di ba? Ayoko pumasok sa relationship. Or, ayoko putulin ang relationship na to. Pag pinutol ko to, kahit na mali, kahit na illegal, baka wala na ako maging ka-boyfriend o ka-girlfriend o asawa, maging partner. Kaya titiisin ko na lang yung ugnayan na to, ayoko putulin dahil sa takot. Baka ako na lang mag-isa. Kaya kahit na mali, patuloy ka na lang itutuloy itong maling ugnayan na ito. Out of fear. Ayoko kumanta. Meron kang regalo kumanta. Binigyan ka ng regalo ng Diyos kumanta. Naku, nahiya ako. Baka pumalpak. Out of fear. You are doing a great dishonor to the Creator. You were given a voice to sing or whatever talent that is. But out of fear, naku, hindi na lang. Fear, kinakandado natin
paralyzes us. Kaya sinabi, mga kasalanan na pinatawad nyo, pinatawad. Ang hindi nyo pinatawad, hindi pinatawad. Pagkatapos na sinabi yan, hiningahan niya ng Espiritu. Hindi natin kaya magpatawad. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos, posible. Maraming takot. But because of the Spirit of God, posible. Kailangan kong putulin yung ugnayan na yan eh. Mali eh. Pero may takot ako eh. But because of the Spirit, God will take care of you. Cut our relationship with Satan. Cut whatever imprisons us. Our attachments. We cut in order to attach to God. We cannot attach if we are attached to this. We have to let go in order to be able to attach. Hindi pwedeng dalawa yung attachment. Hawak ako dito para sigurado, hawak pa rin ako. May kabit ako, asawa ko, at kabit ko para sigurado. Dalawa. Hindi po pwede. Hindi po pwede. We have to let go of our fears and allow the mercy of God. We ask that today. Let go of our sins. Let go, let go. In this year of hope, nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa pagkaalipin natin sa kasalanan. So we pray that we may do so. So after this, we will profess our faith. No? After professing our faith, I will invite you to kneel down. We will consecrate ourselves to the divine mercy of God. We pray, it is not with our lips. We pray, it is within our hearts. Namnamin natin ang ating pagkokonsekra sa puso, sa awa ng Panginoon. Amen.